hari ng mga underbone. Popular sa mga drag racing at motor show. Sa forma at pagkakabuild ng motor. Aggressive at pang racing looks talaga. Ito ang Raider 150 ng Suzuki. At sa episode na ito, meron tayong customer dito na naka-Raider. At dineliver ang motor niya dito, hindi para mag-racing looks ha, kundi pogi looks at pang long ride. Ganda. Ito ang request ng owner na isang seaman. Ilan na ba tinakbo nito? Ilan na ba? 1, 2. Bagong-bago. Ito palang una niyang upgrade dito sa amin, yung upuan. Hindi siya umabot sa oras, kaya umalis na siya noon. Pabalik na siya ng Pilipinas. Pinapull upgrade niya na. Kaya taratingnan natin ng malapitan itong motor niya. At kung ano-anong piyesa ang mga ikakabit natin dito. At syempre, abangan nyo yung final look nito mamaya. So ito na yung Raider ng customer natin na nag-ibang bansa uli. So pauwi pa lang siya ng Pilipinas, pero itong Raider niya, pinadala na rito. Gusto niya pagdating niya, assemble na. So ito yung una. Wow, bigat. GP2. Muffler. GP2 full system tayo dito sa Raider. At alam nyo naman, talagang iba ang ingay na Raider kapag naka-aftermarket na. Mirror, medyo luma na raw. Papalitan natin. Naka-lever na pala si sir. Para sa side mirror, meron tayong TRC bar and side mirror. May konting modification lang kami dito kasi ayaw ipatanggal ni sir yung kanyang balancer. Kaya kinailangan natin ng mas mahabang tornilyo para dito. Race power chain, saktong-sakto din dito sa Raider. Kasi magkakulay sila nitong mags. Sa performance naman, malalaman natin yan mamaya kapag naisalang na natin ito sa ating dyno room. Yes, ire-remap natin ito later after maikabit lahat ng piyesa. At dahil nga pang long ride itong motor na ito, mas okay kung villain night breaker yung ilalagay natin. Kasi syempre mas malakas at mas malawak ang sakop at bato ng liwanag. Kaya no worries si sir dito sa ilaw na ikakabit natin. Ito, race power shock. Sa likod. Pang Raider. Fully adjustable. Pangit kasi talaga yung shock ng Raider as a stock. Unahin natin yung sa rear. So meron tayong dalawang variant ng race power. Meron tayong may baso at walang baso. Itong may baso, yung ikakabit natin kasi plano ni customer na. Hindi lang pang long ride kundi pang daily na din. Kaya mas okay to. Kasi makokontrol niya yung compression nitong race power. Nag-upgrade ka ng likuran, alam nga naman di ka mag-upgrade ng unahan. Meron tayo rito TRC S-Tech. Bakit S-Tech? Na-adjust yung compression dito. So plug and play ito sa stock kasama na yung bracket. So tara, kasama natin to. Basic lang tong motor ni sir. Gusto niya lang daw talaga na may sama sa vlog tong motor niya. Naka-racing boy na rin. Last accessories natin, front suspension. Dito is TRC naman ang ikakabit natin. Kung naaalala nyo si Tulog yung sniper ni Boy 2, kinabitan din natin yon ng TRC pang front. At maganda yung kinalabasan, kaya dahil doon, napanood yon ng ating seaman na customer. Kasi sumusubaybay din siya sa atin. Nag-request siya ng TRC na quality rin ng looks kagaya ng kay Tulog. At ang swerte ni sir, meron tayong ditong TRC. Dito na tayo sa pagre-remap. Gigil na gigil si sir Last, pare-remap. Pare-remap dun. Pare-remap natin. Alam naman natin na matulin na itong Raider as a stock. Pero gusto niyang makita yung full potential ng motor niya. Lalo na at naka GP2. Muffler na siya. Kaya simulan na natin ang pagre-remap. Let's go! Villain GP2 para dito sa kanyang Raider FI. Nag-decide si sir na ipa-full system and also ipa-remap. Ang reading natin ng baseline niya, kung nakita niyo, nirate natin yung baseline niya. Nag-read tayo ng 17.6 and 17.9 horsepower para sa stock na walang remap na Raider FI. Nakakabit lang yung GP2. 18.2 horsepower ang standard ng Raider FI. Meron tayong nawawalang 0.3, 0.5 horsepower. Napaka-konti lang. Konting-konti lang ito. And now, itatry natin kung ano yung acceleration after remap natin sa kanya. So kung mapapansin nyo, bakit ang taas ng kanyang Newton meter torque? Actually, 16.0, 15.8. Ang sa stock lang is 13.48 Newton meter torque lang. Siguro dahil yun sa kinabit niya na race power na sprocket. So nakatulong yun para gumanda yung torque ng Raider FI. Hindi naman lumayo yung air and fuel niya. Masasabi natin mas mapapaganda natin ito pagkatapos natin sa remap. So tara, samahan nyo ako remap natin. Okay, na-remap na tong Raider. Day 2. Na-remap na ba? Tapos na. Ang stock ilan? 18.2. Ilan nakuha natin ngayon? Yung baseline natin na naka-18 po, 17.9. 17.6. Bumaba ng mga 2.2. Nung na-remap, 19.9. after elbow. Kasi yun nga yung explain ko. Pag mas malaki yung elbow,
malaki yung power niya kaya i-generate. Hindi mo pinaremap, pag malaki yung elbow mo, yun, medyo mababawasan ka. Sa kadena yun. Sa scooter, pwede mong i-adjust sa pag-ibig. So, yun yung commuter bike ni Sir na fully loaded, pinaremap pa. Deliver na lang, no? Deliver na lang magulat siya. Oo, okay. Sige. Loaded. Ito, Raider build. Sige, tara. Pakita natin yung top speed after remap. Oops, bawal sa bata. All set na para dito sa Raider 150 Fi. Kaya naman ihahatid na natin siya sa ating customer. Salamat sa tiwala at ride safe po sa inyo. See you sa next build natin mga ka-Z1 Nation. Ako nga pala si Jeff Dongon, yung may-ari ng Raider 150 Fi na pinagawa natin kay Boss Arch. Maraming salamat kay Boss Arch sa pagkakasetup ng ng motor natin na napakaganda.